Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 11 o'clock in the morning here in the Philippines. At pag-usapan naman natin itong si Secretary Abalos. Nagsalita siya sa mastermind. No? May sinasabi siya sa mastermind. Which is sa akin, meron itong palpak. No? Para sa akin, may nakita akong kapalpakan dito sa ginagawa ni Secretary Abalos. No? Ibig kong sabihin dyan, hindi yung panawagan niya sa mastermind, hindi yun ang ibig kong sabihin na yun ang palpak, no? Yung mga sinasabi niyang parang kinausap niya yung mastermind, okay yun. Walang problema ako doon, no? Ngunit, may isang bagay na nakalimutan nila, which is yun ang ibig kong sabihin na palpak talaga itong ginagawa ng mga nag-imbestiga dito sa kaso ni Governor Digamo of Negros Oriental. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko to ipapatuloy itong balita natin, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider i-subscribe, i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. Okay, going back about this issue, no? Itong panawagan ni Secretary Abalos sa mastermind, no? May nakikita akong tama ang mga parang panawagan niya sa mastermind, ngunit may nakalimutan sila na nagiging palpak yan. Sasabihin ko sa iyo, panoorin natin itong video na ito, no? Itong binalita ng News 5 tungkol dito kay Secretary Abalos. Sumuko ka na. Yan ang hamon ni DILG Secretary Benhur Abalos sa mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Nako naman si PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. na magiging patas ng investigasyon sa mga police escort na absent nung araw na pinatay si Digamo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Alam kong kilala mo naman kung sino ka. Okay, ito yung nakaharap siya sa media nung panawagan niya ito sa mastermind, okay? Alam mo naman na kung kano kalaking pwersa na itong naghahanap sa iyo. At alam mo naman yung mga taong nahuli na namin at anong pwedeng magawa nito laban sa iyo. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Yan ang Okay, so yan ang mensahe niya sa mastermind. Sa akin naman, tama yung sinabi niya na parang sinabi niya sa mastermind na sumuko ka na lang. Kasi yung mga nadakip raw na pumatay kay Governor Digamo, nagbigay na ng salita. Ang sa akin naman, kung matatandaan natin, yung binalita ng mainstream media, no? Sabi pa nga ni DOJ Rimulya na may video sila. 'Di ba? Natandaan nyo yun? Na may video sila sa mastermind communicating ba yun sa middleman o direkta ba? Basta may video sila. Bakit hindi ipakita kaagad yung video? Di tapos yung usapan dito, 'di ba? Kasi itong sila Benhur Abalos at ito sinang nag-investigate, marami pa kasing pamilya no? Kung ipapakita nyo yung mga ebidensya na sinasabi ng mga suspect na ito na may kinausap silang mastermind, 'di ba? Kung ano mang video 'yan, is it video call ba 'yan, kung ano, kung ipapakita nyo 'yan, tapos 'di ba? Hindi ko alam kung sinong mastermind ang tinutukoy ni Secretary Abalos dahil maraming anggulo dito sa kaso ni Digamo Ayan nga, 'di ba, yung last vlog natin, pinag-usapan natin yung 5 pulis na wala doon sa area nung pinatay si Gov Digamo. At malaking question 'yun, no? Pwede rin 'yun doon ang anggulo papunta, 'di ba? At ito naman, ito yung anggulo naman, yung
nadakip yung mga suspect at ni-mention yung pangalan ni Congressman Teves. Again, no? Sa mga audience ko dito, wala tayong kinakampihan dito sa ating vlog. I am not for Teves, I am not for Digamo, nakikiramay lang tayo sa nangyari kay Governor Digamo. I am not also for the investigador, no? Na tama sila or mali ba sila. Tayo lamang ay nagre-react dito sa sitwasyon na ito, no? Ang taong bayan, no? Ako ang representative ng taong bayan, no? Na ito yung mga napansin namin. Nung una nagpapamedya kayo, sabi ninyo na meron ng video. So ang taong bayan nagsasabi, mabuti yun kasi meron ng video na nagpapatunay na kausap yung mastermind. So itong kaso na ito, mabilis ito at madali na ito. Pero bakit hanggang ngayon hindi ipinakita yung video, laging nagpapamedya, tapos nagpanawagan pa sa mastermind na sumuko na lang? Bakit, ang tanong, bakit ba kayo nagpanawagan sa mastermind? Ha? Wala ba kayong exact na ebidensya? Kung alam na ninyo kung sino yung mastermind, tawagin nyo kaagad, kasuhan nyo kaagad. Yun ang mabilis. Kung meron kayong ebidensya, meron mang raw kayong ebidensya, yung video. Di ba? Ano-anong ibig nyo sabihin dyan? Palpak yung video? Hindi ba yung totoo? Oo. O pinaglaruan lang kayo ng mga suspect na yon? Di natin alam, di ba? Kasi maraming anggulo dito. Kaya nga, sa simulat sa poll, sinabi ko na dito sa vlog ko na hindi muna tayo manghusga kay Congressman Arnie Teves. Yan ang sinabi ko eh. Lahat ay possible, no? Lahat ay suspect dito, no? Kung ako nakatulog ako kagabi while listening sa vlog ni Banatbay, si Banatbay rin meron siyang ibang pananaw. Meron raw siyang kaibigan, no, na nagsasabi sa kanya na yung asawa raw ni Governor Digamo, may napansin rin sila. Yan, another ibang anggulo yan. Hindi pa tayo kaagad maniniwala dyan, no? Pero sabi ng kaibigan ni Banatbay, sangkot, parang sangkot raw ang asawa ni Governor Digamo dahil meron raw mga pictures na parang masaya lamang itong si asawa ni Governor Digamo, na instead na malungkot siya, may mga pictures, may nakita. At yung kay Bongbong de Vinegracia, yung namatay, lungkot na lungkot yung mukha ni yung asawa ni Governor Digamo. Meron silang mga anggulo na ganyan. So, may maraming possible na mga anggulo. Yung mga kapulisan, yung PNP escorts na hindi pumunta at that time, bakit wala sila? Kinwestiyon yon. Yung sinabi nilang asawa ni Governor, pwede rin. Doon ang anggulo natin, no? Siya raw ang maisangkot raw, no? Hindi pa rin tayo maniniwala diyan. Ngunit pwede rin yung anggulo. Maraming possibilities. At itong kay Congressman Teves, na yun ang una nilang pinagbibintangan, di ba? Ito, madali lang ito. Itong paghahanap nila sa mastermind. Dahil kung totoo man yung sinasabi nila, yung una nung sa media na meron silang video dyan sa mastermind, kausap nila ng mga suspect na yan, di tapos na ito. Bakit marami pang pasikot-sikot na mga anggulong sinasabi ninyo? Ibig nyo bang sabihin hindi yung totoo? Yung sinabi nyong may video sa mastermind? Tanong laman yan ng taong bayan, ha? Pwede, kayong mga audience ko dito, pwede kayong magtanong dyan, okay? Continue tayo sa video. Pang nahamon ni Interior Secretary Benher Abalos sa taong nasa likod ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ayon kay Abalos, bagamat lumulutang ngayon na isang Congressman Teves ang umano'y utak sa krimen, hindi pa rin daw siya kontento rito. All angles, although Ayan. Okay, klaro ha. Una nilang anggulo yung Congressman Teves. Pero sinabi dito sa balita ng News 5 na hindi pa raw kontento itong si Abalos. Diyan sa
yung utak ay si Congressman Teves. Okay, it's a good thing na ikaw, Secretary Abalos, you are not contented pa dyan sa isang anggulo na yan. Naghahanap ka pa ng ibang anggulo. Okay? So sabihin nyo na yan. Kasi kapag naghihintay pa ang taong bayan dyan sa mga hint na sinasabi nyo, mas lalong pinakomplicate nyo ang kaso na ito. Di ba? Kagaya rin yan sa nung una, yung video na yan ng mga mastermind. Kinocomplicate ninyo kasi pinigyan nyo ng hint ang taong bayan, ngunit wala kayong ipapakita. Mas mabigat na iba na alam mong all angles sometimes point to him, no? Pero you do not discount the fact na dapat broad-minded ka sa lahat ng bagay dito. Tama yan. Sa isang press con kanina, dumepensa ang kampo ni Congressman Arnie Teves. Katwiran ng legal counsel ni Teves na si Ito yung abogado ni Congressman Teves, no? Which is sa kanyang mga statements, no? Meron raw, no? Ito ay kasi sa Dumaguete at sa Negros Oriental, maraming mga nag-post na mga taga doon na sabi nila planted raw yung mga raid. Okay? So, clarify yan ng abogado ni Congressman Teves na kung totoo man ito na merong mga planted na ginagawa, bakit yung mga legal na mga tauhan ni Congressman Teves ay hindi sila pinawitness doon during the raid? To be fair naman sa side ni Congressman Teves. Di ba? Itong vlog ko, hindi ito pagkampi sa pamilyang Teves, no, kay Kong Teves. Ang sa akin lang, sana malinaw ang lahat na investigasyon dito. Kasi sabi ni Chief PNP Azurin, patas ang kanilang investigasyon, no? At sabi rin diyan ni DILG Abalos at itong si SOG Remulla. Patas ang investigasyon dito. Pero bakit merong mga lumabas na ito ay lumabas na mga sabihin na nating chismis na yung mga raid na nagawa ng mga pamilyang Teves ay meron raw mga planted. Like example, yung mga granada na natagpuan nila, sabi ng mga relatives ng ni Kong Teves, imposible yun. Grabe na yun. Planted raw. So ano ba talaga ang nangyari dito? Okay? Yan ang clarify ng abogado ni Congressman Teves na sana naman kapag mag-raid kayo, patas, bigyan nyo ng pagkakataon na merong tauhan o legal counsel ng pamilyang Teves na makapag-witness during the raid, no? So, meron pa nga kung akong nakitang mga balita na yung mga relatives raw ni Congressman Teves, yung lahat ng mga nasa loob ng bahay nila, pinalabas lahat yung mga kagamitan. They are already ready sa kanilang bahay na kung merong mga surprise raid, makita kaagad na yung bahay ay nakalantad na yung mga gamitan para iwas raw yun sa plant ng pag-raid. Okay? So tama rin ang mga ginawa ng mga pamilyang Teves. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, dahil nga si Congressman Teves yung una na sinabi niyong posibleng mastermind, tataniman na lang ninyo kaagad ng mga ganyan, no? Para mabigat yung kaso, di ba? So hindi tama 'yun. I hope itong mga sabi-sabi, itong mga chismis-chismis na 'yan ay hindi totoo, no? Let's just hope, no? Kasi tayo rin ay nakitulong dito sa pag-analyze dito sa kay Governor Digamo. No, tulungan naman natin yung governor natin na mabigyan ng tamang hustisya. Kasi if mali yung hustisya,
na ibinigay natin dahil gusto lang natin na pabilisin yung kaso na ito kasi nagpapa-impress tayo sa presidente natin, hindi mali yun. Hindi yun tunay na pagtulong ng family ng Digamo, no? Of Governor Digamo. Hindi yan tunay na pagtulong. Ang tunay na pagtulong natin sa hustisya na maibigay natin dito sa ating gobernador yung tamang investigasyon na matukoy talaga kung sino yung mastermind with the correct investigation at patas na investigasyon. Yun lang naman, di ba? Attorney Ferdinand Topacio, walang mahihita ang kongresista sa pagkamatay ni Digamo. Katulad nung sabi nga ni Kong Arnie, ano bang pakinabang ko kung mapatay si... Ayan, yung anggulo na yan, nasabi ni Congressman Arnie Tevez, ano ba ang pakinabang niya kapag kunin niya ang buhay ni Gov Digamo, 'di ba? Doon pa lang na logic ano na 'yun. Pwede na 'yun, 'di ba? Kayong mga nag-imbestiga dito, you try to analyze. Bakit ba pinatay nila si Gov Digamo? Doon kayo mag-focus. Ano ba ang motibo nila dito sa pagpatay? Kung itong si Congressman Tevez ang may kagagawan nito, ano ang makukuha ni Kong Tevez? Kung dito naman sa ibang anggulo, doon sa 5 pulis na yan na hindi sumipot, doon mag-question rin kayo. You put questions. Ano bang makukuha nila? Sino ang nasa likod dito? Ganyan. 'Di ba? So, diyan tayo kasi nagkakamali na nanghuhusga tayo, nagbibintang tayo without even thinking, analyzing kung ano ang mga motibo sa sa nangyari ng Governor Digamo, 'di ba? So, naging complicated lang yung issue Governor Digamo. Uupo ba ang kapatid ko? Hindi. Ang umupo, kalyado rin niya. Di ba? Anong mapapala ko? Yan ang tingnan natin. Somewhere there you will find the answer. But of course, with respect to proof, mahirap po. That is very hard to come by kasi nga, mukhang conspiracy ito Kaya hirit nila sa mga otoridad, silipin din kung may ibang politikong may kinalaman sa krimen. Hindi rin daw nagtatago si Congressman Tevez. This is my own. Si Panatbay mayroong sariling opinion. Yung mga kapulisan natin may sarili silang investigation. Ito opinion ko lang ito, no? I might be wrong with this analysis, no? Pero this came up from my my own analysis, no, while reading lahat ng mga updates tungkol sa mga anggulo ni itong pangyayari ni Gov Digamo. Napaisip ako, baka may ibang kalaban itong si Congressman Arnie Tevez, 'di ba? Ibang kalaban, ibig kong sabihin hindi si Governor Digamo. Baka may iba siyang kalaban. Yung kalaban ni Congressman Arnie Tevez, gusto niyang mapadakip itong si congressman. Na sabi niya, how will I let this person down? Nakaisip siya, okay, so hot yung issue ng kalaban ng politika itong si Congressman Arnie at si Governor Digamo. Sige, patayin ko si Governor Digamo dahil alam kong pagbibintangan itong si congressman. Di ba? Yun ang naisip ko. Baka may ibang kalaban ito. Doon, ginawa niya kay Digamo at ngayon, napagbintangan itong si Arnie Tevez. Naging successful yung kalaban. Di ba? Pwede rin yun. Pero ang problema doon, sino ba ang mga ibang kalaban? Dapat tingnan rin nila ang mga possibilities kung sino ang mga kalaban nitong si Congressman Tevez. 'Di ba? Kasi pwede 'yun Siya yung usual suspect kaagad kapag itong may nangyari dito kay Governor Digamo. At which is nangyari na, 'di ba? Na nasa Amerika pa rin daw ngayon. Nais lang daw muna niyang masiguro ang seguridad ng kanyang pamilya. Bukod naman kay Tevez, tinututukan din ngayon ng PNP ang pagiging absent ng 5 sa 6 na police escort ni Digamo noong araw na paslangin siya. Ayon kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., kahina-hinala ang sabay-sabay na pagkawala ng 5 security escort gayong meron ng banta sa buhay ni Digamo.
siya mismo ang namili. Kilala niya itong mga ito. And siguro they have to explain nga bakit but usually kasi yung 5 na yan may rotation kasi yan eh. Sila mismo ang sasagot na yan na bakit nung time ng incident na yan ay isa lang sa security detail niya ang nandoon. Pinatawag na raw ang mga pulis na ito para pagpaliwanagin, pati na ang pamunuan ng PNP Region 7. Pangako naman ni Azurin, Definitely cover up is not part of the ongoing investigation. We lost Governor Digamo, so hindi ho tayo magko-cover up dito. Kung sino yung tatamaan. nang matanong naman ang kampo ni Teves kung may kinalaman sila sa kawalan ng police escort ni Digamo, sagot ni Topacio, That is one thing you cannot blame on Congressman Teves. Ang may control ng police escorts ay PNP. And by extension, the PNP is under the DILG. Sa ngayon, ayon sa DILG, 17 kaso na ang naihain sa 4 na nahuling sospek sa pagpatay kay Digamo. Kabilang narito ang murder, frustrated murder, attempted murder, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act at illegal possession of explosives. Nakatakda ring magsampa ang PNP ng 13 pang kaso kung saan kasama sa sasampahan ang hindi pa pinapangalanang mastermind. Sabi naman ng PNP, nasa Negros Oriental pa ang hindi bababa sa 5 sospek na patuloy pang pinaghahanap. Tinitignan din ang posibilidad na karamihan sa mga ito mga na-dismiss o mga nag-awol na sundalo. Panawagan ni Abalos, Sa mga hindi pa nauhuli, sumuko na kayo. May nag-offer ng reward para sa inyo. Nag-extrajudicial confession na ang mga kasama ninyo. Yung nag-utos sa inyo, iba utak niyan. Baka bandang huli, papatay pa kayo. Talagang ito, magbabayad to. Magbabayad talaga itong gumawa nito. We will give them, sabi nga, ang presidente na ito, galit na galit na presidente, give them the full force of the law. nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Okay. So, ang sa atin lang naman dito is mabigyan talaga ng karapat-dapat na hustisya itong si Governor Digamo, no? So, maraming anggulo, no, na posible nilang gawin. Ngunit titimbangin niyo 'yan, no? You weigh the volume of evidence kasi mahirap eh. Ito ay maraming magagawa itong mga abogado ni Congressman Teves. Marami ring magagawa ang yung pag-judge dito yan lang ang basihan, no? Ang volume of evidence kung sino ang pasok sa banga kung baga, no? So I hope, no, itong ating vlog natin through this vlog marami kayong makukuha na mga idea na sabi ko nga maraming anggulo dito. Kayo na ang umusga, no? I will let you judge kung saan ba yung pinakamabigat na anggulo dito. Okay? So, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan at subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. See you in my next video. Have a great day and God bless sa inyo lahat.